Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Junita Jeronimo, Kesia Rescober, Emmy Reyes, Guadalquiver, KJ's Home Bake Delights, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Helen Retirado at pamilya, Hilda Agsoy, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Junita Jeronimo, Christine Realino, para sa kagalingan ni Joel Lumba, Beng Meruhurada, Edith Ancheta, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nila Jeffrey, Elisa, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Divnus, Angel, Dolores, Lucila, Romulo, Primitiva, Teodora, Glenn Retirado, Spirit John Valencia, Sr., Angelita, at lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganun din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod ng kanilang pamilya, Ramon at Marie Cris Aureo, Victor at Susie Mendoza, Atty. Elmer Lopez, Glo Gonzalez Salazar, El Malagpador, Victor at Sus at din sina Victor at Susie Mendoza, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry F. Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Fet Eugenio, June at Solid Rosario, Edgardo at Aida Punanan,
Edgar at Marisa Niego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nanti at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Beacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Nida Digonong, Aida F. Resurrection, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abitsaid Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Lourdes Hilario, Janet E. Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Jimmy Caiton, Celia Santos, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marafil, Camila Saruaquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, Junat Torres Pillahera, Bernard at Ene de Guzman, Susan Lumaday, Dennis at Evelyn Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamalang nasyonal at lokal, lalo na nanungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Menamin Miranda Jr., Chelo Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Ingal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Marita Magpayo, Sinaida Asuncion, Marivic at Cyrillin Marcelo, Gloria Valencia, at para sa kaarawan ni Jana Duliete, Danilo de Guzman, Joy M. Alido, AJ Casanova, Monsignor Angelito J. Santos, Santiago, Nanette B. Pacheco, Cheryl Madla, Aida Kahalhal, Richard Abraham, Damaso del Rosario, Justin T. de la Cruz, Annalyn Cruz, Cecil San Miguel, Laren M. de la Cruz, Rex Elaine, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Ceredonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro Niqueta, Brian Angelo, Setchidora, Justin Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Almer, Josa Maria, Florentina, Agueda, Ovita, Damian, Ines, Apolonio, Arnold Joseph, at lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak, magyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas, kapag siya aming sinalubong na may ilawang nagdiringas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod.
parang dati ng alon-alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging atikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sano kung haihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagat naparito si Juan na nag-aayuno at di uminom ng alak, at sinasabi nila, inaalian siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Mga kapatid, ipinapahayag sa atin ang ating narinig na mabuting balita kung papaanong ang mga tao ay iba-iba ang kanilang kaisipan, kuminsan hindi nagtutugma sa panahon na kanilang kinabibilangan. Kaisipin po natin, mga kapatid, ang sabi sa ating mabuting balita, tinugtugan namin kayo ng plauta, subalit hindi naman kayo sumayaw. Nang ibig sabihin, tinugtugan namin kayo ng masaya, pero hindi naman kayo nakikipagsaya. Kaya nga po walang pinagkaiba na kapag ka po halimbawa, meron po tayong kapatid na namatay. Kapag ka pupunta ka doon sa burol, malungkot ang setting. Hindi po pwedeng nagsasaya ka, sapagat respetuhin naman natin yung taong namatayan. Respetuhin naman natin yung mga mahal sa buhay ng namatay na tao. Respetuhin naman natin yung mga kamag-anak ng yumao na ito na sila'y nagluluksa pero ikaw naman nagsasaya ka. Kaya nga po hindi po pwede na palaging ganoon. Kaya kinakailangan kung malungkot ang setting, matuto kang makibagay. Kung masaya ang setting, matuto ka rin na makibagay. Kaya nga hindi naman po pwede na ikipupunta sa isang pista, napakaraming pagkain handa. Pagkatapos ang sabi mo, makikipista ka, pero hindi ka naman makikikain. Kaya nga kapag ka po ganoon, para namang binabastos natin yung naghanda ng pagkain. Sapagat inihanda para sa'yo, yung pala, hindi ka naman kakain. Kaya nga po sa atin, madali naman pong gawa ng paraan yan. Sapagat tayo pong mga Pilipino, mapamaraan talaga. Sapagat sa atin, kapag ka po nakikipista yung ibang mga Pilipino, hindi man kakain, pero sigurado mag-uuwi ng pagkain. Kaya po kadalasan may daladalang pusupot yan. Hindi man makikikain, pero sigurado magpapabalot ng pagkain. Subalit mga kapatid, ang sinasabi sa atin, kaya kainanyayahan doon
para makikain ka, para makipagkwentuhan ka, para makadaupang palad mo yung naghanda ng pagkain. Hindi para lamang dahil sa pagkain, kundi ipinapayag sa atin, ito isang pamamaraan ng pakikipisa natin sa mga taong nag-anyaya sa atin. Kaya gayon din po naman, pagdating sa ating mabuting balita, ang sinasabi sa atin, makibagay tayo sa inaasahan mula sa atin. Makibagay tayo sa anuman na dapat nating gawin para sa ating Panginoon. Kaya nga po nung araw, mga kapatid, ito rin yung pinapahayag ng mga ancient fathers natin, yung mga banal na mga tao na nabuhay nung araw. Isipin po ninyo mga kapatid, nung dati, maraming mga tao ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Dangan nga lamang, kakaunti ang meron tayo ng tinatawag na Biblia. Bakit? Kasi nung araw, sulat kamay lamang po ito. Nung araw, kakaunti lamang ang naipoproduce at naire-reproduce na mga sipi ng banal na kasulatan. Kaya nga yung iba, inilalagay pa doon sa mga public places na tila bagang nakahawla. At ano ang dahilan? Hindi para lamang pigilan yung mga tao na magbasa ng banal na kasulatan. Kaya inilalagay sa mga public places para nang sa gayon makita ito ng mga tao. At hindi po naman, kaya parang nakahawla na yung po bang ang kakasya lamang ay ang iyong kamay. Para kapag maglilipat ka ng pahina ng iyong babasahing Biblia nung araw, madali mong maililipat kasi kasya ang iyong kamay. Subalit, dahil kakaunti lamang ang sipi ng Biblia, hindi mo maiuwi yung sipi ng Biblia na ito. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi lamang para sa iyo yun, kundi ito'y para sa lahat ng mga tao na nagnanais magbasa ng salita ng Diyos, nagnanais makaalam ng mensahe ng ating Panginoon. Pero isipin po ninyo mga kapatid, minsan hindi talaga nagtutugma. Noon dati, uhaw na uhaw yung mga tao sa salita ng Diyos. Kaya lamang, kakaunti lamang yung sipi ng banal na kasulatan na meron tayo nung araw kasi hindi pa naiimbento yung mga imprenta. Pero tingnan po ninyo, pagdating naman sa kasalukuyan, meron tayong moderno na imprenta. Napakarami po na mga sipi ng banal na kasulatan. Pero ilan naman sa atin yung nagbabasa ng Bible? Ilan naman sa atin yung nagbabasa ng banal na kasulatan? Kaya nga kapag ka po lagi natin titignan yung listahan ng mga pinakamabenta na mga libro sa buong mundo, ang Bible po, ang Biblia, ay palaging #1 bestseller. Pero kapag ka po ang pinag-usapan sa survey ay yung pong pinaka binabasa na libro, marahil po mga kapatid, masasabi natin ang Bible ay kasama sa mga list na mga sinasabi na binabasang libro. Kaya nga po hindi nagtutugma. Nung dati gustong-gusto mo, konti lang ang sipi. Ngayon, napakaraming kopya, pero ayaw mo namang magbasa. Ngayon, napakaraming kopya, pero ayaw naman natin na malaman ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasa. Gayun din po naman mga kapatid, isipin po natin, doon sa ibang lugar, minsan lamang ang misa, kaya naman yung ibang mga tao, sabik na sabik sa pagdiriwang ng banal na misa. Pero mga kapatid, pagdating naman dito sa atin sa Pilipinas, kahit saang sulok, kahit saang parte ng Pilipinas, may pagdiriwang tayo ng banal na misa. Kasi kahit nakulang pa rin tayo sa mga pari na po pwedeng mamuno sa pagdiriwang ng banal na misa, di hamak naman na mas marami ang pari dito sa Pilipinas kumpara doon sa ibang lugar. Kaya isipin po natin mga kapatid, ngayon, napakarami po na mga misa, hindi lamang isa sa loob ng isang araw, o kaya naman kapag kapulinggo, hindi lamang isa ang misa, kundi sa mga parokya, napakarami pong misa, lalo na nung wala pang pandemic. At hindi po naman sa mga chapels nung wala pa ring pandemic, may mga misa rin kada Sabado ng hapon at hindi ng Linggo. Subalit mga kapatid, kung kailan marami ang pagdiriwang ng banal na misa, mas pinupuntahan pa ng mga tao ang saklaan kaysa doon sa pagdiriwang ng misa. Mas pinupuntahan pa ng ibang mga tao yung ibang mga lugar para sa paglilibang kaysa makapiling natin ang ating Panginoon at makaniig sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga po ito rin yung makabago na po pwedeng sabihin sa atin ng mga tao nung araw. Tinugtugan namin kayo ng plauta, pero hindi naman kayo sumayaw. Nandiyan na ang banal na misa, nandiyan na ang maraming pagdiriwang, pero hindi naman kayo nakipagdiwang. Kaya nga po mga kapatid, gayon din po naman,
Noong araw, maraming makitinuturo ang ating Panginoon. Pasalin-salin sa bibig ng tao. Minsan, hindi nakararating sa iba't ibang mga lugar ng mabilisan. Pero ngayon po, mga kapatid, napakabilis ng pagsasalin ng mga mensahe. Moderno na ang panahon. Kaya nga nung dati, ang ginagamit pa natin, mga sulat kamay. Ngayon po, electronic mail na, hindi na post-nail mail. Ngayon po, sandali lamang, hindi mo lamang maisusulat, makakausap mo pa sa pamamagitan ng video call yung iyong taong gustong makausap sa mang panig ng daigdig basta't meron pong internet connection. Napakabilis na. Pero mga kapatid, yan din po ang hinahanap sa atin. Kuminsan, mga kapatid, nung dati, hanap tayo ng hanap ng aral ng simbahan. Hanap tayo ng hanap ng aral ng ating Panginoon. Mahirap ipalaganap nung araw sapagat hindi pa moderno ang ating mga makinarya. Pero ngayon po, moderno na. Sa isang click mo lang, magpunta ka doon sa website ng Vatican. Lahat ng tanong ukol sa pananampalataya, makikita mo na. Lahat ng halos ng mga sinulat ng mga Santo Papa noong araw pa, nandoon at nakapost sa website na ito. At hindi lamang ito, marami pang websites na nag-o-offer ng ukol sa mga turo ng ating inang simbahan. Ukol sa mga turo at aral mula sa ating Panginoon. Pero tignan po ninyo mga kapatid, yung ibang mga tao, ano ang pinupuntahan? Mas pinipuntahan pa yung mga sites kung saan may chismis ukol sa mga celebrities, kung saan may chismis ukol sa ibang mga tao. Isinishare pa yung mga fake news kaysa doon sa tunay na dapat na i-share. At ito ay ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po muli, pinapaalala sa atin, baka mamaya tayo yung sinasabihan sa modernong panahon, tinugtugan namin kayo ng plauta, pero hindi naman kayo sumayaw, hindi naman kayo nakipagdiwang. Nandiyan na yung lahat ng means para nang sa gayon, maipalaganap natin ang mabuting balita, pero ano nga po ba ang ating ginagawa? Kaya nga po mga kapatid, baka mamaya hindi nagtutugma yung ating pong ninanais doon sa nais nating tanggapin. Baka hindi nagtutugma yung paghahanap natin sa ating Panginoon at yung ating pagkauhaw sa ating Panginoon. Baka uhaw tayo sa Diyos, pero ayaw mo namang hanapin. Baka uhaw tayo sa pagdiriwang ng misa, pero ayaw mo namang magsimba. Baka uhaw tayo sa salita ng Diyos, pero ayaw mo naman na magbasa ng banal na kasulatan. Baka uhaw tayo sa pakikipag-ulayaw sa ating Panginoon, pero ayaw mo naman na magdasal at makipagniig sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin, mga kapatid, dapat nagtutugma yung ninanais natin at yung dapat nating yung ninanais natin para sa ating sarili at gayon din naman yung ninanais nating makamtan natin para maibsan yung ating mga pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, maging sa ating pagdiriwang ngayon, baka mamaya hindi nagtutugma maging yung ating nalalaman sa uri ng ating pamumuhay. Baka mamaya, Kristiyano nga tayo na masasabi, pero mga kapatid, kuminsan, kung sino pa yung mga Kristiyano, siya pang sumisira sa simbahan. Kung sino pa yung mga Kristiyano, kuminsan, siya pang nagpapakalat ng kasiraan ng ating simbahan. Hindi dapat ganoon, kasi tayo parte ng iisang simbahan. Tayo ay bumubuo sa isang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, kapag ka po tayo ay nakakarinig ng pangalang Judas, ang lagi nasa isip natin, masama yan. Kasi pag Judas, ibig sabihin, naghudas ka, taksil ka. Baka mamaya, hindi po nagtutugma yung nalalaman natin sa realidad sa ating buhay. Bakit? Kasi hindi lang po iisa ang Judas. May Judas pong nagtaksil sa ating Panginoon. Pero meron ding Judas na naging tapat sa ating Panginoon. Yung nagtaksil, si Iscariote, pero yung naging tapat, si Tadeo. Kaya nga po, baka mamaya, hindi po nagtutugma yung nalalaman natin. Ngayon din po naman, mga kapatid, ngayon din pong araw na ito, inaalala po natin yung isang dakilang santo. Siya po ay naging Santo Papa nung araw pa. Ang pangalan po niya ay Santo Papa o Papa San Damaso. Kaya nga po ang pangalan niya,
kapag ka po narinig natin Damaso dito sa Pilipinas, napakaraming mga tao, kapag narinig yung Damaso, masamang pari yan. Dito sa Pilipinas, pag narinig yung Padre Damaso, ay kasuklam-suklam yan. Baka mamaya, hindi nagtutugma yung nalalaman natin. Baka hindi nagtutugma maging sa ating pamumuhay. Kasi akala nila, lahat ng may pangalang Damaso, masama na pari. Ito pong pinagdiriwang natin ngayon, inaalala natin ngayon, si Santo Papa Damaso. Ibig sabihin po niyan, hindi po siya laging masama. Bakit? Kasi may pangalan po na mabuti, kaya nga santo kasi mabuti. Kaya nga santo kasi kapiling na ng Panginoon. Kaya nga santo sapagat nagpunyagi sa lahat ng mga pagsubok dito sa buhay. Kaya nga po ang sabi sa atin, itong si Santo Papa Damaso, isa'y mabuting huwaran para sa atin ng pamumuhay patungo sa ating Panginoon. Sapagat hindi siya magiging santo kung hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, pinagtanggol niya yung ating pananampalataya at hindi naman, hinibok niya itong si San Jeronimo na kung saan sumusulat siya ng translation ng banal na kasulatan mula sa wikang Banyaga patungo sa wika na kilala nung araw. At ito ay sa wikang Latin, Vulgata, sapagat nung araw po, ito ang international language. Kaya nga po, gusto ni San Jeronimo na ito ay maipakalat. Lahat ng mga tao matutunan, mabasa ang banal na kasulatan. Lahat ng mga tao madaling maintindihan sana yung nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya mula po sa wikang Hebreo, wikang Arameo, at hindi naman sa wikang Griego, na-translate po ito sa wikang Latin. At ito'y sinuportahan nitong Santo Papa na ang pangalan po ay Damaso. Kaya nga po, mga kapatid, nagtugma yung kagustuhan ni San Jeronimo at ni Papa San Damaso. Pero mga kapatid, kuminsan, pagdating dito sa atin sa Pilipinas, parang medyo hindi nagtutugma. Bakit? Kasi ang parang nga po sa atin, pag sinabing Padre Damaso, ay parang napakapangit na larawan. Pero mga kapatid, yung iba po na hindi nakakaalam sa kasaysayan, sa history, yung pong Damaso na padre na sinasabi doon sa aklat ni Jose Rizal, hindi naman po nangangahulugan lahat ng pari ay ganoon. Bakit? Kasi yung libro ni Jose Rizal, inialay niya sa 3 pari, si Gombursa, Gomez, Burgos at Zamora. Kaya po hindi masama yung pananaw ni Rizal sa mga pari. Ganyan po naman, ang bida sa El Filibusterismo na sinulat ni Rizal, ang bida sa huli, isang pari na native, isang pari na katutubo, si Padre Florentino. Kaya nga po ang sabi ng iba, pagka nakakita ng pari, ang laging iniisip, Padre Damaso. Pero isipin po ninyo, wala naman talagang Padre Damaso. Yan po ay fictional na nagpapakilala doon sa mga naging banyaga na sumupil sa atin, maging pari man o hindi. Kaya nga po mga kapatid, hindi nagtutugma kumisan yung ating nalalaman sa kasaysayan doon sa ating paniniwala. Kaya kung ihahambing po natin sa ating pananampalataya ay ganun din. Baka mamaya tayo'y mga tinatawag na mga Kristiyano, pero nagtutugma kaya yung ating katawagan, yung ating titulo na pagiging Kristiyano sa ating uri ng pamumuhay. Kaya kung Kristiyano ka, hindi po pwedeng sumasama ka doon sa kasamaan. Kung Kristiyano ka, hindi po pwedeng sumasama ka doon sa mga tumatalikod sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung Kristiyano ka, hindi po pwedeng ikaw ay mas naniniwala pa sa mga pamahiin kaysa sa mga turo ng ating Panginoon. Kung Kristiyano ka, si Jesus ang dapat mong sinusundan at hindi ang kampon ng kadiliman. Kaya nga puminsan, mga kapatid, nakapagtataka, Kristiyanong maituturing, napakarami pong poon sa loob ng bahay, napakarami pong banal na larawan sa loob ng tahanan. Pero mapapansin po ninyo, kapag ka po nagpagawa ng bahay, ang unang kinukonsulta bago po magpa-blessing, ang unang kinukonsulta yung mga feng shui expert. Kaya nga po, naniniwala doon sa mga pamahiin, naniniwala doon sa mga kasabihan ng iba, naniniwala pa sa paswerte-swerte, samantala ang Diyos ang pinaka nagbibigay ng pagpapala sa atin. Kaya nga po, maraming dahilan para masabihan tayo ng mga tao nung araw, tinugtugan namin kayo ng plauta, pero hindi naman kayo sumayaw, sapagat ang sinasabi sa atin, baka mamaya hindi nagtutugma yung ating dapat na malaman
hindi nagtutugma yung ating ding uri ng pamumuhay. Hindi nagtutugma yung pagnanais natin na makasunod sa ating Panginoon at ang uri ng buhay na ating ginagawa dito sa lupang ibabaw. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon katulad ng mga santo, katulad ng Santo Papa na naging santo si San Damaso. Matutuwa nating talutunin ang daan patungo sa ating Panginoon. Matutuwa natin na sundan ang ating Panginoon ayon sa tama na aral at turo ng ating Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, nang sa gayon tayo rin ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kailangan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa bawat panambitan ng ating po'y tutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang madaming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong bayan. Ama naming nimikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon.
Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapad. Siya naging di na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patunihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang luhong mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spiritual. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kaibubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasak sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus. Ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagbagaling sa may sakit. Dalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Dalangin mo kami. San Roque. Dalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Dalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Dalangin mo kami. San Pedro Apostol. Dalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinaba mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga dilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.